Na sindikato may ganun kababaranggo? Hindi lang si Teniente tinutukoy ko. Malamang may malaking tao sa gobyerno ang pumuprotekta sa kanila. Binin! Pinatatagal pa ba yan, Major? Major? Ano ibig sabihin nito? Isa lang ibig sabihin nito, Dayan. Butas nung kaharap natin. Tapusin mo na yan, Major! Nakakaya ka, Major! Opisyal ka pa naman! Duka! Dali! Higa! Dun! Sa ilalim! Pasok! Sundan natin! Dali! Hindi ako nagkamali ng hinala kay Major na may kinalaman siya sa pagkamatay ng iyong ama. Pero bakit? Anong dahilan? Sigurado may pinoprotektahan siyang tao. Dahil yung taong gusto pumatay sa atin at yung na-identify ko sa police file ay iisa. Ano naman ang motibo nila para patayin si Daddy? Ang posibleng dahilan ay maaaring agawan sa pamumuno ng grupo o kaya may malaking perang involved. Kilala ko si Daddy. Alam ko mabuti siyang tao.
At wala akong nakikitang dahilan para may magalit sa kanya. Maaring hindi mo alam to, Miss Pareño. Pero si Don Benito ay isa sa mga pinagsususpetsahang utak ng isang malaking sindikato dito. At matagal na siyang under surveillance. Walang katotohanan yung mga sinasabi niyo. Reden, sa mga araw na pinagsama niyo ni Daddy, nung nasa Amerika ako, may nakita ka bang illegal na trabahong ginagawa niya? Wala naman. Pero ang pinagtataka ko, ilang araw nung ihatid ka namin sa airport, pumunta kami sa port area para salubungin isang shipment. Doon pa lang may mga tao nang gustong pumatay sa kanya. At kami yung mga pulis na rumisponde sa insidenteng yon. Doon namin natuklasan ang mga illegal shipments ng mga electronic equipments at drugs. Kahit ano pang sabihin niyo, hindi pa rin ako naniniwala. Hindi ganun kasama ang Daddy ko. Sana nga itama kayo, Miss Pareño. At ang tanging susi para malaman natin ang katotohanan ay walang iba kundi si Major Baldemor. Nung pa mang mamatay ang daddy mo, at nung pagtangka na ako patay ng mga kalaban, binala ko nung lumayo at takasan ang mga nangyari. Total, hindi ko naman kayo kaano-ano. At wala naman talaga akong kasalanan. Pero naisip ko rin, kapag ginawa ko yun, parang inamin ko na rin na may kinalaman ako. At mas paniniwalaan mo mga sinasabi nila. Naalala ko yung mga bili mo sa amin nung hatid ka namin sa airport. Paulit-ulit ko naririnig yun. Dahil para sa akin, hindi yun utos ng isang amo sa mga binabayaran niya mga tauhan, kundi pakiusap ng isang anak na nagmamahal sa kanyang ama. At hindi ko kayang talikuran yun. Ginawa ko ng pumatay para sa daddy mo. Pero hindi mahalaga yun. Ang mahalaga ay huwag kang biguin sa mga pakiusap mo. Kaya pinili ko na rin sugal kahit buhay ko. Para lang makapagpaliwanag sa'yo. Mahal na mahal ko si Daddy. Napakataas ng respeto ko sa kanya. Nalilito na ako sa mga nangyayari, Reden. Hindi ko na alam kung sino paniniwalaan ko. Natatakot ako. Sa anumang maaari ko pang malaman tungkol sa pagkatao niya. Ganun na ba talaga kasama ang daddy ko? Hindi na pinag-uusapan dito kung masama o mabuti daddy mo. Patay na siya. Nabayaran na niya ang pagkakamali niya. Isa-isa na natin nakikilala ang sangkot sa pagkamatay niya. Pero hanggang ngayon, malayang gumagalaw pa rin ang pumatay sa kanya. Siya ang kailangan natin mahuli para matapos ng lahat ng gulong ito. Anong gagawin natin, Reden? Tatapusin natin to. Kahit anong mangyari, hindi kita pababayaan. Dahil mas mahalaga ka pa sa buhay ko.
Ano ibig sabihin nito? You're under arrest. Kasi sir, nagkamali ka ng binangga eh. Kayo naman, parang asong sunod lang ng sunod. Wala tayong magagawa. Mahirap kalaban si Major. Anong dahilan bakit siya inuli ng mga pulis? Pakanaya ni Baldemor, inunahan niya si Tiniente para mabaligtad ang sitwasyon at maitago niya ang kanyang kasalanan. Nasaan siya ngayon? Nang lumundag siya sa tulay, hindi ko na alam kung ano nangyari. Pinaulan na siya ng bala ng mga pulis na humuli sa kanya. Sa oras na may masamang mangyari kay Tiniente, mas lalong lalabo pag-asa natin harap sa hustisya kung sinong tunay na kriminal. Si Tiniente! Mabuti naman, Tiniente, at nakaligtas ka. Sinuswerte pa rin. Pero sa ginawang ito ni Major Baltimore, lalong hindi ko siya titigilan hanggat hindi niya napapanagutan ang kanyang mga kasalanan. Naniniwala pa rin ako sa batas, Tiniente. Pero ang krimen, hindi mabibigyan ng katarungan hanggat may mga pulis na katulad ni Major Valdemor. Kung ano man binabalak mo, sasama ako. Delikadong gagawin niyo. Pareho kayong pinaghahanap ng batas ngayon. Wala na tayo pamimilian, Dayan. Kailangan unahan natin sila. Dahil lumaban man tayo o hindi, tsak na papatay nila tayo. Ito na malaking pagkakamaling ginawa ni Tiniente San Diego. Sa ginawa niyang ito, lalo lamang niya akong binigyan ng pagkakataon para pabigatin ang sentensya laban sa kanya. Nakakalat na mga informers at asset natin ngayon, sir. Sa ngayon, inaamoy na lamang nila kung saan nagtatago si Tiniente. Sir, sa palagay ko kasama na ni Riden yun eh. Eh de mas mabuti. Kapag natsyempohan niyo sila, huwag niyo nang bigyan ng pagkakataon, itumban niyo na. Sayang din ang 500,000 pabuya sa sino makakahuli. Eh, sir, ibibigay ba ng buo yung pabuya? Ang hina mo naman pare. Siyempre, ang kalahati nun, mapupunta sa mabuting kamay. Hindi ba, sir? Kevin, Sir, may tao kung gustong kumausap sa inyo, taga Presinto 1. papasukin mo. Pasok kayo. Sir, SPO3 Reyes. Gusto mo raw ako makausap? Sir, pwede ko ho ba kayong makausap ng sarilinan? Maupo ka. Thank you po. Ano ba ang atin? Tungkol ho kay Reden Sarmiento, sir. Anong tungkol kay Reden? Kung maituturo ko ho ba kung saan siya makikita, makukuha ko ho ba ang 500,000 pabuya? Kung tama ang impormasyon. Bakit? Alam mo ba kung nasaan siya? Hindi, sir. Pero may kilala akong tao na makakatulong sa atin para makita siya. Wala ka na bang gagawing tama? Kaya ko nga ipinagkatiwala sa iyo mga delegadong lakad dahil ang akala ko, maaasahan ka. Ano bang meron ng taong yun at lagi ka na lang nalulusutan? Lamok at ipis na lang yata ang kaya mong huliin. Paposte na ako sa bayan, Dayan.
Pag nahuli natin siya, madali na natin makikita si Reden. Mahina na talaga yung baterya ng utak mo. Mukhang hindi na umaandar eh. Uuwi pa ba yun? Eh, alam na niyang hinahanap natin siya. Baka hindi mo alam kung gaano katalino ang babaeng yun. Hello? Alam ko na kung sino magdadala sa ating Keriten. Sino? Ayaw mo magsalita! Marami na kami nasasayang ng oras sa'yo, babae. At hindi ako sanay na naghihintay ng matagal. Kaya sabihin mo na kung ano yung gusto kong malaman. Nasaan si Reden? Ituro mo na, Tina, para hindi ka mahirapan! Hayop ka, David! Pulis ka pa namang maturingan! Marami ka pa sinasabi! Ang tanong ko, ang sagutin mo! Nasaan si Reden? Hindi ko alam! Hindi mo alam, ha? Hawakan niyo! Ano? Ako na nakikiusap sa'yo. Sabihin mo na kung nasaan si Reden. Ayaw mo pa rin sabihin? Ayaw mo pa rin magsalita? Ano? Ayaw mo, ha? Ngayon, Teka, sandali! Wala sa usapan namin ni Major yan. Huwag kang makialam. Pag itinuloy mo yan, magkakatapusan tayo dito. oh, ikaw, magsasalita ka na ba o hindi pa rin? Hindi mo ko kayang takutin. At kahit patayin mo ko, hindi ko sasabihin sa'yo kung nasan si Reden! Ganon? Eh, para ka palang basura eh. Wala kang kasilbi-silbi. Alam mo ba ang basura? Inililigpit! Sige. Ayun ang bahala maglibig dyan. Siguraduhin nyo lang na kahit mabulok, hindi maamoy ng kahit nagutom na aso. Huwag na tayo magsisiyan, Dennis. Pumapalpak din naman kayo eh. Kung tutuusin, napaganda pa nga ang pangyayari. Mga puganti na sila. Mapatay man natin sila. Walang kaso. Paano kung magsama-sama ang mga puganting sinasabi mo? Hindi kaya lalo silang tumapang. Opisyal pa rin ako, Dennis. At ang tapang na sinasabi mo, hindi pwede sa kapangyarihan ko bilang pulis. Major! Eh kung dumiretso sila sa krame at i-report ka nila sa Inspectorate Division, Ano ebidensya nila? At sino paniniwalaan nila? Ako na isang opisyal o sila ng mga wanted? Hello? Boss, para sa'yo. Hello. Dennis, si Dayan to. Dayan, nasa ka na? Ba't hindi ka umuwi sa inyo? Yun nga ang sasabihin ko sa'yo eh. Kailangan ko ang tulong mo. Pwede ba tayo makita? Saan? Darating ako. Wala na tayong problema, Major. Kakagatin na ng isda ang pain mo. Baka pakawalan mo pa. sino tinawagan mo, Miss Pareño? Ayan! Si Dennis ito!
Lumabas ka na! Nandito na ako! Bakit kasama niya mga taong yan? Iisa lang ibig sabihin yan. Magkakasabot sila. Dayan! Huwag na kayo magtago! Mabuti pa sumama na kayo na maayos! Wala na kayong tatakbuhan eh! Anong gagawin natin? Ang mabuti pa, pumanik ka sa taas. Magtago ka doon. Huwag kang lalabas kahit na anong mangyari. Sige na, bilisan mo. Ba't nandiyan ang pulis na yan? Tama hinala ko. Nagsama-sama na nga sila. Anong gagawin natin ngayon? Ano ba? Diyan lahat ng tao sa loob dyan! Hindi natin iiwanan ng buhay! Sige! Pasukin nyo! Saan ka pupunta? Liga! Liga! Sige! Tumahimik ka! Traidor ka, Dennis! Nagtiwala pa naman ako sa'yo. Wala kang utang na loob. Pati si Daddy na tumulong sa'yo. Pinatay niyo! Alam mo bang pareho lang kami ng daddy mo? Ginamit ko rin ang utak ko para umasenso. Hayop ka! Hayop! Masahol ka pa sa lupon! Ano? Nakita niyo ba si Reden? Wala rito. Wala rin dito. Baka nagtatago lang yung mga yun. Kung nandito lang sila. Kanina pa lumabas yun. Sige, dali na yan. Paano sila, Reden? Pababayaan na lang ba natin sila? Pag bumalik sila dito, bibigyan ko sila ng magandang sorpresa. Pinaimbitahan kita rito, Major. Dahil sa reklamo sa iyo ng isang mong tauhan, si Teniente San Diego. Reklamo, sir? Tungkol saan? Ayon kay Teniente San Diego, involved ka raw sa ilang criminal activities. Partikular na sa nangyaring pagpatay kay Don Benito Pareño. And he also accused you of trying to liquidate him to cover up your alleged crimes. Mukhang mabigat na bintang yan, sir. Kaya nga pinatawag kita para madinig ko naman ang panig mo. My track records and credential will speak for me. Sa tinagal-tagal ko na sa serbisyo, ni minsan, hindi nadawit ang pangalan ko sa anumang anomalya. Alam ko yan. I'm also aware of Lieutenant San Diego's record. He's a good police officer. Hindi siya basta magbibintang kung wala siyang pinangahawakang ebidensya. At mayroon siyang mataas na ambisyon. Alam kong matagal na niyang pinupuntirya ang posisyon ko. He is a renegade cop, sir. Iba yata narinig ko sa kanya, Major. Handa raw siya magharap ng testigo to prove his allegations. Kung hindi ako nagkakamali, si Reden Sarmiento ang tinutukoy niya. Sa mata ng batas, pareho silang may kasong dapat harapin.
Ano malay natin kung nagsabwatan sila para idin ako at sila makalusot sa kaso? Hindi lang yun ang mga pangalang binanggit niya, kundi pati si Sergeant Antonio Villesa at si Dayan Pareño, yung anak mismo ng negosyanteng namatay. But I'm still giving you the benefit of the doubt. Ganon din kay Lieutenant San Diego. But I'm left with no recourse but to order the full-scale investigation of his complaint against you. Yan din ang hihilingin ko sa inyo, sir. Para malinis ang pangalan ko at lumitaw ang katotohanan. I appreciate your willingness to cooperate, Major. At inaasahan ko ang iyong pakikipagtulungan sa isasagawa naming investigasyon. Maaasahan niyo, sir. Kung ako lang masusunod, dapat iligpit na natin si Major Baldemore. Kailangan pa ba natin paabutin sa korte to? Nung una yan rin ang balak ko eh. Pero naisip ko na walang magandang ibubunga kung yan ang gagawin natin. Kaya hanggat may magagawa tayo na naaayos sa batas, yun ang gawin natin. Sana nga tama yung ginagawa mo. Paliwanag ang pinag-usapan namin ni General Robles. Paimbestigahan niya ang reklamo ko kay Major Baltimore. Kailangan lang, may harap ko kayo sa kanya. Kayo magiging star witness. Napasok tayo! Si Dayan! Dayan! Tiniente, wala sila dito! Tiniente! Nasaan si Dayan? Hindi ko alam! Hindi mo alam, ha? Eden! Hindi makatao yung ginagawa mo. Hindi na mga tao kalaban natin, Tiniente. Pero may mga batas pa rin tayong dapat sundin. Pairali mong batas. Ako hahanap ng katarungan. Nasaan? Ito gabi, pare. Medyo. Si Dennis! Nasa taas. Oh, Major, umahangos ka. Si Miss Pareño. Abay, nasa kwarto. Tapusin mo na siya bago na tayo mapermisyo. Hindi kita maintindihan, Major. Kailangan siguraduhin natin ang lahat ng star witness na laban sa atin ay hindi makarating sa korte para magsalita. Relax ka lang, Major. Sumusobra yata ang nervous mo ngayon. Kailangan pa natin si Miss Pareño. Hanggat hindi natin nasisigurong patay na si Reden at Teniente San Diego. Mali, Dennis. Patayin mo na siya ngayon. At saka na natin isipin ang gagawin doon sa dalawang yon.
San Diego! Pareho tayong pulis, ba't tayo naglalaban? Si Reden ang kailangan ko. Tulungan mo ako, lalakarin ko ang promosyon mo. At yung pabuyang 1 milyon. Sa'yo na yun! Dodoblingin ko pa! Pareho nga tayong pulis, Major. Pero magkaiba tayo ng prinsipyo. Hindi kaya na sigmura kung ginagawa mo. Tsaka huwag na tayo magpulahan. Alam kong hawak mo si Miss Pareño. Talagang napakakitid ng utang mo! Patay ka ngayon! Sige! Puto mo! Huwag ka, Dennis! Bakit hindi ka lumaban sa kanila ng pareha? Tumigil ka! Bitawan mo siya!